Sa tuwing darating po ang Kwaresma, hindi maaring hindi natin marinig ang talinhaga ng alibughang anak o tawagin natin sa Ingles, the parable of the prodigal son. Mga kapatid, kung kayo po kaya ang magbibigay ng titulo sa ating banal na ebanghelyo, ano po kaya ang inyong pwedeng maging title? Siguro po, pwede tayong mag-focus doon sa elder son. Pwede tayong mag-focus doon sa tatay. Sabagat nakapokus po tayo doon sa younger son. Doon sa batang kapatid na kumuha ng yaman at nilustay sa masamang pamamaraan. We can even call the parable of the loving father. The parable of the extravagant father who lavishes his love for his son. O pwede rin nating tawagin the parable of the lost sons. Sabagat hindi lamang nawala ay yung younger son, kung hindi ang nawala rin ay ang elder son. Kaya magsimula po tayo. Paano po natin ilalarawan yung younger son? Number one, description ng younger son, he was impulsive. He was immature and self-centered. Wala siyang pakundangan. Ay parang ganito po yung nangyari. Buhay pa yung tatay. At parang sinabi ng younger son, Tay, tagal mo namang mamatay. Pwede bang ibigay mo na sa akin yung mana? Pero the younger son is immature, impulsive, insensitive, self-centered. Kinuha na agad yung mana. Ay sa ebanghelyo, napakabait nung tatay. Hindi nagalit. Tay, ibinigay. Binigay yung mana. Hinati sa dalawa dahil dalawa ang kanyang anak. Dahil ang siste po, the younger son is insecure doon sa elder son, sapagkat sa batas po ng Hudiyo, 2/3 goes to the elder son. Kaya nga, gusto niyang manlamang, gusto niyang makakuha. So that is the first description. Pangalawa, the younger son is ungrateful, ingrato. Ingrato, ungrateful, walang pagundangan. Pangatlo, ibinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at nilustay sa mga masasamang babae, sa pagsusugal at sa masamang pamumuhay. So he was pleasure-seeking, woman-chasing, compulsive gambler. Kaya naman, siya ay naghirap at wala na siyang makain, kundi ang pagkain ng baboy. Pangatlong deskripsyon ng anak, na negative po kanina, ngayon na may positive. He was very sorry. Pero yung kanyang sorry is a calculated move. Dahil nahihirapan na eh. Wala nang makain. So, kailangan niyang magdrama, magteleserye. Daddy, wag na po ninyo akong tawaging anak. Pinalungkot niya ang kanyang mukha. Nalagyan niya ng Vicks ang kanyang mga mata para sa ganun umiiyak siya. At humingi siya ng sorry. Pero hindi pa siya natatapos sa pagsusorry, pinatawad na siya agad ng kanyang ama. Though the younger son is selfish, self-centered, immature, impulsive, the father loves him unconditionally. Pangalawang personalidad. How do you describe the elder son? The elder son is conceited, mayabang, angyab, mahangin, loyal daw siya, obedient,
Lahat ng sabihin ng ama, ginagawa niya. Conceited, hindi nagkakamali. Yung anak mo, lumustay. Ako, honor student. Ako, ginagawa ko lahat. Conceited. Pangalawa, he was full of bitterness and resentment. Nang narinig niyang nagtugtugan, niyang pumasok, sabagat sabi niya, winalanghiya kayo ng anak niyo. Hindi niya sinabing kapatid ko, at siguro kung walang mga restriction, ay baka yang iyong anak na nagwalang hiya ay dapat paalisin. He was full of bitterness and anger. At sabi niya, hindi ako papasok dyan. Hindi ako makikipag-party. I will not go down to his level. Gumawa siya ng masama. Hindi ko siya mapapatawad. Pangatlo, the third description of the elder son, he served with the wrong motive. Ano ang kanyang motibo? Uncheap. Ang motibo niya ay kambing. Sabi niya, matagal akong naglingkod sa inyo, pero yung anak mo na lumustay, pinagpatay ninyo ng pinatabang guya. Eh kaming mga barkada ko, hindi man lang nakatikim ng bisirong kambing. Ang katapat lang ng paglilingkod, kambing. Kaya maganda rin itanong natin, bakit tayo ay nagdarasal? Bakit tayo ay naglilingkod sa kapwa? Dahil din ba sa kambing? Dahil ba sa kung ano ang makukuha natin? Now let us proceed to the last character, the Father. The Father is depicted as, number one, as a father who waited patiently. Yung tatay ay nasa balkonahe. Kaya nang umuwi siya, the younger son, ang kita nung tatay sa balkonahe, siguro 1 linggo na siya ron, siguro 1 buwan na siya ron, siguro 6 na buwan na siya ron, siguro 1 taon na siya doon, siguro 2 taon na siya doon na naghihintay sa pagbabalik. The very message is the father waited patiently for his son. Ito po ang larawan ng Diyos sa ating lahat. Na ang Diyos ay patuloy na naghihintay sa atin, waiting for our coming, waiting for us to change our life. Naghihintay siya para tayo'y magbago ng buhay. Desisyon ng His love is unconditional. Hindi na niya kailangan, hindi na nga nakatapos yung kanyang pa-emote-emote na, wag na po ninyo akong ituloy. Wala nang ganon. Hindi nakatapos. Kaya sabi doon sa mga utusan, okay, sige, paligyan mo na ito. Amoy baboy ito. Mukha na itong baboy. Lagyan ng tawa, sangkatutak, pabanguhan, bigyan ng bagong damit, at bigyan ng singsing at panyapak. Ano ho bang kahulugan ng bagong damit? Bagong buhay. Dignidad. At ito'y naglalarawan ng binyag. Nang tayo binyagan, tayo napawalay. Bago tayo binyagan, tayo napawalay sa Diyos. At binigyan tayo ng bagong damit. Bagong buhay. Ano ang kahulugan ng singsing? It is a sign that you are the children of God. At ano ang kahulugan ng sandalyas? You are no longer slave. You are free to travel. You are my son. Kaya naman, ang kanyang pagmamahal, sabi nga, His love is tied to the guts and moved to the womb. Ang kanyang pagmamahal ay parang pagmamahal ng isang nanay at isang tatay. Kung kayo pupunta sa Batangas, makikita po ninyo yung kamay ng tatay. Yung isang kamay ay kamay na makapal. Yung isang kamay ay kamay na manipis. Yung kamay ay mahigpit ang hawak. At yun po ang kamay ng tatay na nagdidisiplina. At eto namang kamay na manipis ay kamay na pumipisil. Kamay na nagsasabing, okay lang anak. Kamay ng isang nanay.
kamay na nagpapatawad, kamay na nagbibigay ng bagong pagkakataon. Kaya naman, ang masasabi natin, the love of the Father is unconditional. Kahit na magkamali, kahit na magkasala, patatawarin siya ng kanyang Ama. This is the great love of God for you and me. Ito po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi niya binibilang ang ating pagkakamali. Mahalaga sa Kanya ay ang ating pagpapanibago. Pangatlong deskripsyon ng Ama, the Father is a running Father. Mga kapatid, at ito po ang larawan ng Diyos lahat. God is running Father. He runs to protect you. He runs to give you His love. Tatakbo ang Diyos para tayo'y Kanyang proteksyonan, para tayo'y mahalin, para tayo'y Kanyang ililigtas. Sa katapusan, mga kapatid, natapos po ba yung istorya? Nagpatawad ba yung elder son? The story is an open-ended story. And what is the message? You and I must give the ending. Kung meron kayong mga kagalit, kung meron kayong kasamaan ng loob, mga kapatid, perhaps, what is the message? Tayo po ang magbibigay ng ending. Tayo po ang magpapatawad. Papapasukin natin yung kapatid natin na nagkamali at nagkasala. Bibigyan natin ng kapatawaran yung mga taong nagkasala sa atin. This story has been repeated, retold and retold, narrated, retold again and again and again and again for us to give the ending. Ikaw kapatid na nasugatan, perhaps this is the story that is being narrated in your homes, in different parts of the world. And what we need is ending. Sa kahulihan po, what could be the last message? The message is, God is a God of million chance. Katulad siya ng tatay na nagmahal unconditionally. Magkamali ka, magkasala ka, humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka. Ito po ang ebanghelyo ngayong gabing ito. At ngayong araw na ito, kumakatok sa puso mo ang Ama. Anak, magbalik loob ka na sa akin. Anak, umuwi ka na sa bahay ng aking Ama. Today, the gospel is challenging you and I to come back to Him with renewed heart, with renewed spirit, at ulinigin natin yung sinabi nung Ash Wednesday, repent and believe in the gospel. Kapatid, saan po kayo pwedeng maka-identify? Kayo po ba ay yung younger son na nawala, pero nagbalik loob? O tayo kaya ay yung elder son, mayabang, puno ng galit, at naglingkod ng wrong motive? O kaya kayo yung ama, handang magpatawad, handang ibigay ang second chance? Kaya ang tanungan, are you lost? Jesus is looking for you. God is searching for you. God is waiting for your homecoming. Today is your homecoming. Let's go home to the Father. Let's go home to Jesus. Let's go home to our original home, the kingdom of heaven. Huwag na po nating hintayin na tayo'y mamatay. Kung hindi, ngayon palang buhay na buhay tayo. Sama-sama tayo. Magbalik loob. Umuwi na tayo sa bahay ng ating Ama. God bless us all. Amen and amen.